Ang kwentong matutunghayan natin ay base sa totoong pangyari. Mangyari lang na ikubli natin ang mga pangalan ng mababanggit para maprotekta ng kanilang reputasyon. Pero ang lugar na pinangyarihan, lihitimo. 1971, sa lalawigan ng Panay. Kasalukuyan noong naghahakot ng mga kagamitan ng pamilya ni Ador. 22 taong gulang ang binata. Lilipat na kasi sila ng bahay ng yumaong lolo at lola na nakatira sa tagong lugar ng Panay. Mula sila sa Aklan. Namatay kasi ang tatay ni Ador, dulot ng matinding depresyon. At dahil ito ang nagtataguyod sa kanilang pamilya, malaking bahagi ng kanilang pamumuhay ang nawala nun. Kung kaya naman noon ay imbis manatili pa sa Aklan, pinili na lamang ni Nanay Criselda na umuwi sa bahay ng mga magulang. Total, malaki naman ang lupain. Bagamat kumon pero malaya silang makapagtanim ng kung ano-ano, mairaos lamang ang pamilya. Panganay si Ador. May 2 kapatid siya na sina Juan at Jose. Kambal ang mga ito na animay pinagbiyak na bunga. 7 taong gulang at magkamukhang magkamukha talaga. Maging ang pangangatawan, tindig, pananalita at ugali ay walang pinagiba. Ayon kay Ador, minsan ay napagkakamalan niya ang isa na si Jose imbis na si Juan. Ang maganda sa dalawa kahit sino ang tawagin ay sabay itong tumutugon. Naiintindihan kasi ng mga ito na nahihirapan ng pamilya sa pagkilatis sa kanilang dalawa. Pero kapwa mababait, kadalasan pilyo. Hindi din mabasa ang isip na wari may sariling mundo. Hindi naman nanibago si Ador sa lugar dahil noon, nagbabakasyon siya dito at marami nang nakilala. Bukod pa dyan, tanyag din ang kanyang lolo na si Puloy. Dahil isa itong magaling na albularyo. Katunayan noong nabubuhay pang matanda, natutunghayan palagi ni Ador ang mga ginagawa nito. Hindi lamang partikular sa panggagamot kung hindi sinasama din siya minsan sa kung saan-saan. Sa loob ng gubat, sa likod ng simbahan, sa matarik na bundok at marami pang iba. Pero hindi alam ni Ador kung anong pinunta nila ng kanyang lolo. Pumupuslit lamang sila sandali at maya-maya ay mag-aaya na itong uuwi. Ayos lang naman kay Ador kasi gustong-gusto niya talaga makagala sa liblib na lugar. Lalo't itong si Ador ay napakahilig sa gagamba. Ang hindi nga lang niya makalimutan ay noong may sinabi sa kanya ang lolo. Apo, magkakaroon ka ng mga kapatid at sabay itong ipapanganak. Yung tatay mo pakisabihan na maghina-hinay sa katatrabaho para sa negosyo ninyo. Baka balang araw ito pa ang maging dahilan ng pagkakaroon niya ng sakit. Tama lang na sapat ang kinikita, huwag nang pasobrahan. Dahil ang uwi nito patungo sa katawan ng tatay mo. Yun daw ang sinabi ni Lolo Puloy kay Ador. Binaliwala lamang ito ni Ador kasi ang lolo ay mapagbiro talaga at likas na pilyo. Parati siyang pinagkakatuwaan. Kung kaya hindi siya kaagad naniniwala sa mga sinasabi nito. Hanggang sa dumating ang araw na nabuntis ang nanay ni Ador at doon niya napagtanto na totoo ang sinasabi ng kanyang lolo. Nagkakaroon nga siya ng kapatid at sabay itong ipapanganak. Yun ang kambal na si Juan at Jose. Dito niya tinanong ang Nanay Criselda kung ano ba talaga ang meron kay Lolo Puloy. Maliban na lang sa pagiging magaling na albularyo nito. Ang sabi ng ina ng tahanan, ang Lolo Puloy umano ay malakas sa pangitain. Kapag nagbitaw umano ang kanyang lolo ng isang kataga na may malalim na ibig sabihin nun, dapat daw itong bantayan. Dahil pwedeng ang mga sinasabi nito ay nakita ng lolo sa pangitain. Minsan nga umano ay pinagkakamalan ng Lolo Puloy na bukod sa pagiging albularyo, isa din umano mang kukulam. Nagmamaldiksyon daw ito. Nga pala, kung maitatanong niyo kung ano itong maldiksyon, ito ang pinakaikling kataga ay maldisyon. Yun bang makamandag magsalita? Kapag sinabing may mangyayari sa isang tao sa susunod na araw, buwan at taon, kagaya na lang na mamamatay, magkakasakit o hindi naman kayo mababaliw.
100% na magkakatotoo daw ito. Siguro naman maraming nakaka-relate ngayon sa mga tagapakinig. Kung kabutihan na magiging resulta, di lang anghel ang tawag dito. Pero kapag masama ang magiging resulta, demonyo naman. Pero si Lolo Puloy umano ay hindi. Sadyang nakikita lang daw talaga ni Lolo Puloy ito sa panaginip o hindi naman kaya kapag nag-iisip ng malalim. Bigla na lamang daw papasok ang isang pangitain nun. Maraming klase ng pangitain. May nagmumula sa tao. May pahiwatig din sa mga bagay na nakikita mo. Kagaya na lamang ng biglaang pagkabasag ng salamin kahit hindi naman ito ginagalaw. Itim na pusa na tatawid na lang bigla sa harapan mo. Pag-akyat na mga punlang langgam sa bahay. Mga paro-paro at marami pang iba. Ang mga ito pangitain. Signos kung sa Bisaya. Bueno, balik tayo sa kwento. Mula nga nang malaman ni Ador na parang manghuhula ang kanyang lolo. Kagad niyang sinabi kay Nanay Criselda na nangyayari ngang sinabi nito sa kanya. Ang pinag-aalala lamang noon ni Ador, yung sumunod na mga kataga. Ang patungkol naman sa mangyayari sa Tatay Ramon. Kung kaya noon ay inabisuhan niya ang nanay na paalalahanan si tatay na magpahinga kahit minsan lang. Sinabi ni Ador na may mangyayari daw dito sa oras na hindi maghinay-hinay sa kakatrabaho. Pero tinawanan lamang siya ng kanyang nanay. Baka umano nagbibiro lamang ang lolo. Pero giniit ni Ador na kasunod ito doon sa mga nabanggit na magkakaroon siya ng kapatid. Dito ay napapaisip na ang kanyang nanay Criselda. Ang padre de pamilya kasi noon ay madalas nang nagiging tahimik. Lalo na nung magkaroon ng utang at nalugi. Na-depress pero hindi halata. Pero hindi naman konektado kasi hindi naman dahil sa sobrang pagtatrabaho kung hindi dahil lang sa utang eh. Ilang taon ang nakalipas. Maniwala man kayo sa hindi. Namatay ang tatay ni Ador. Natagpuan ito sa silid na nakalambitin sa kisame. May tali ang leeg at halatang nagpatiwakal. Kumbaga lumala ang depresyon. Dulot din ito ng labis-labis na kakakayod. Ganoon na lamang ang panghihinayang ng Nanay Criselda. Dapat umano ay pinaniwalaan niya si Ador pero wala na eh. Kaya ang nangyari ay tinanggap na lamang nila ang mapait na kapalaran. 2 buwan ang nakalipas matapos lumipat. Nasanay na rin ang pamilya. Pero daman nila ang malaking pinagbago. Kung noon ay nakakapili sila ng pagkain, ngayon hindi na. Nagtsatsaga sila sa mga gulay na makikita lamang sa paligid nun. Mabuti na lamang na itong kambal na ito hindi maarte. Naiintindihan ang sitwasyon na para bang handa din makipagsapalaran nun. Katunayan, nung nagsisimula na silang magtanim kasama ang dalawa, tumutulong ito kahit pa sa tirik na araw. Pinupuna ni Ador. Maliliit pa kasi at naawa siya pero imbis na sumunod sa kanya tinawanan pa siya ng mga ito. Nagkakaroon na rin ng mga kaibigan si Juan at Jose. Pero ang ipinagtataka noon ni Ador, madalas ay nasa silid ang dalawa. Ito ay kapag wala silang ginagawa. Imbis na maglaro ay pinipiling manatili sa itaas ng bahay. Nga pala, nabanggit na rin ang bahay. Maiging idetalye natin na mas malinaw sa inyo ang lugar. Isang palapag lang ang bahay na ito, pero may silong. Tabla ang dingding at ang bubong mga kawayang nakataob at tihaya. Kulubhayang ang tawag dito sa lokal. May beranda at nakaharap ito sa kanilang sakahan. May ilang mga bahay doon. Merong malapit sa kanila. Meron ding nasa distansya. Naroon din nakatira sa lugar ang 2 kapatid ni Nanay Criselda. Sina Tio Django at Tia Wilma. May sari-sariling pamilya ang mga ito at ang mga bahay ay nakasunod pa lang sa mismong bahay ng lolo at lola ni Ador. Itong si Tio Dango lang ang nagmana sa lolo. Marunong din ito manggamot pero hindi na katulad noon na nakikita ni Ador sa lolo niya. Bihira lang kasi ang nakikita ng binata na nagpupuntang pasyente kay Tio Django. Di gaya noon na may nakapila pa sa beranda ng bahay. Habang tumatagal, mas lalo umanong nagtataka si Ador. Ang kambal ay hindi na sumasama sa uma.
Hindi na din ito lumalabas ng bahay pa. Mga 1 buwan daw yon, bago pa tinanong nila Nanay Criselda at Ador kung may problema ba ang mga ito. Nagkatitigan lamang umano ang dalawa. Halata sa mga mukha nila na may tinatago. Mga bunso, ano yan? Ba't ayaw magsalita? Tinatanong kayo ng nanay kung may problema ba? May kinatatakutan ba kayo sa labas? Wala naman po. Mas gusto lang namin dito sa loob. Kami lang po naman dito naglalaro. Wag po kayong mag-alala. Tugod ng dalawa. Nagkibit balikat si Ador habang ang nanay naman ay hindi na sumabat pa. Isang gabi, nagising si Ador. Maingay ang dalawa sa loob ng silid. 1 kwarto lamang ang meron sa bahay at doon na natili ang kambal. Si Nanay Criselda naman sa silong ng bahay natutulog nun. Nilagyan ng papag kasi ang ibaba habang si Ador naman sa sala. Bumangon si Ador. Dahan-dahan niyang itinulak ang pinto at sinilip kung ano ang ginagawa ng mga ito. Bukas naman ang ilaw kaya nakikita niya ang dalawa. Nag-uusap lamang na para bang napaka-importante ng pinag-uusapan nun. Hinayaan na lamang ito ni Ador pero nang magawi ang paningin sa orasan, nanlaki ang mga mata ni Ador. Alauna na pala ng madaling araw. Napakamot siya sa ulo at kaagad naisip kung bakit gising ang dalawa ng mga sandaling yon. Muli niyang sinilip sa siwang. Pero nawala ang dalawa. Pumasok ng silid si Ador. Sinuri niya sa ilalim ng katre pero wala ang kambal. Bagkos ang nakita niya sa ilalim ng katre, lumang baul na nakabukas. Pero hindi yan ang pinagtuunan ng pansin ni Ador. Kaagad siyang sumilip sa bintana pero hindi niya nakita sa baba ang mga ito. Dali-daling bumaba ng bahay si Ador. Gigisingin niya sana ang Nanay Criselda para ipalamang nangyari pero bigla na lang may bumungad sa kanyang tao. Halos humiwalay ang kaluluwa ng binata at sa tindi ng pagkagulat. Akma pa siyang sisigaw pero tinakpan ng tao ang kanyang bibig at inilapit ang mukha nito. Dito niya napagtanto na ang tiyo Django niya pala yun. Shh! Sumunod ka sa akin. Dito ka dumaan. Sabi ng kanyang tiyo. Sumunod naman si Ador pero balot ito ng pagtataka. Sinasampal-sampal pa nga niya noon ang sariling pisngi. Baka kasi panaginip lang. Maging ang mga daliri niya sa paa ay pinagalaw niya rin. Di ba kapag nasa matinding bangungot tayo at kaagad nating napansin ito, ang unang gagawin ay igagalaw ang mga daliri. Ginawa ito ni Ador pero makatotohanan talaga. Ang nasisilayan niya noon. Habang ibinabahagi ni Ador ang kwento ay napapatawa daw siya sa sarili habang naaalala ang mga sandaling ito. Sumunod lamang siya ng sumunod kay Tio Django. Hanggang sa makarating sila sa dulo ng sakahan. Naaninag naman niya ang daan dahil sa pagkakataong yon, merong buwan. Maya-maya ay huminto ang tiyo at may itinuro ito. Sinapat naman ni Ador ang naturang lugar. Nakita niya ang dalawang imahe ng bata. Kaagad na pumasok sa isipan ni Ador na ito ang kambal. Nakaupo ang mga ito sa ibabaw ng malaking bato at magkaharap ang dalawa. 2 linggo ko nang minamatyagan niyang kambal. Alam mo bang tumatalo ng mga kapatid mo sa bintana at tumatakbo na mabilis papunta dyan? Sa taas ng bintana, imposibleng walang mangyari sa dalawa eh. Sus Ginoo, nahiwagaan ako Ador. Gusto kong punahin pero naaalala ko na ito ang ginagawa ng lolo mo dati. Ano pong ibig niyong sabihin? Tanong yun ni Ador nang malito sa mga binitawang kataga ng tiyo. Ayon sa kanyang tiyo Django, alam nilang pamilya na biyasang albularyo ang matanda. Bukod pa dyan, sa lahat ng albularyo sa lugar, si Lolo Puloy lamang umano ang may pinakamalakas na karunungan. Magmula nang magkasakit ito ay sinuyo ito ni Tio Django para baka ipasa sa kanya ang karunungan. Pero hindi umano. Ang sabi ng tiyo ay may nabanggit ang Lolo Puloy bago pa ito mamatay.
Paulit-ulit na sinasabi na darating ang panahon na may 2 bata na susunod sa kanya. Hindi umano mawari ni Tio Django ang mga salaysay na yon. Naisip niya na baka nagdidiliryo lamang ang matanda dahil malapit ng mamatay. Pero sa kabila ng lahat ay inaasam nun ng tiyo na siya ang papasa ng kaalaman. Pero sa tingin niya, hindi siyang pinili. Si Ador naman, naalala niya ang sinabi ng lolo sa kanya na magkakaroon siya ng kapatid na kambal. Malaki ang posibilidad na may koneksyon dito sina Jose at Juan. Lalo na't sa nakikita niya ngayon na hindi pangkaraniwang ginagawa ng mga kapatid niya. Nagpatuloy naman sa pagsasalaysay si Tio Django. Matapos ng libing ng Lolo Puloy, hinalungkat ni Tio ang mga gamit ng matanda. Ang aparador, damit, mga gamit sa panggagamot at marami pang iba. Kahit kasulok-sulukan ng bahay, hinalugog niya. Matagpuan lang ang namumukod tanging tangan ng matanda nun, kung saan ito ang naging dahilan kung bakit naging bihasa si Lolo Puloy. Yung baol umano na pinaglagyan ng karunungan, wala siyang nakitang tangan doon, maliban na lamang sa mga karaniwang papel na wala namang lamang kataga, at isang sisidlang tela na ang laman ay buhangin. Ang tangan umano ng lolo, alam niya kung ano ito. 2 mutya ng lupa, isang kulay pula at isang kulay puti. Natagpuan daw ito ng Lolo Puloy sa kabundukan ng Burungan sa may Samar. Doon kasi lumad na nakatira ang itong si Lolo Puloy at nalipat lamang sa panay ng mapangasawa si Lola Gloria. Dagdag ni Tio Django, ikinuwento din sa kanya kung paano nakuha ang gamit. Nang minsan umanong magkaroon ng bagyo, bigla na lang umanong lumindol. Natakot umano ang pamilya ni Lolo Puloy. Lumabas sila ng bahay kasi baka gumuho ito. Lalo na't gawa pa yun sa sinaunang semento na madali lang matibag. Pero ang ipinagtataka nila, sila lamang umano pamilya ang naalarma. Yung kapitbahay payapa naman umano. Tinanong pa nga nila ang mga kapitbahay sa naturang lugar pero ang sabi ay baka dahil lamang sa lakas ng hangin kaya nagmukhang lindol na sa pakiramdam nila. Makalipas ng ilang araw ay may nakita si Lolo Puloy na nabitak na lupa. Doon umano ito sa likod ng bahay. Hindi may pagkakaila na may nangyari talagang lindol. Mahaba ang biyak. Patungo ito sa malaking bato na nakausli, ilang distansya mula sa bahay nila Lolo Puloy. Binaybay at sinuri umano ni Lolo Puloy ang bawat detalye ng bitak na yon, hanggang sa makarating sa tapat ng malaking bato. At doon ay may nakita siyang nakaipit na pabilog na parang putik sa ilalim ng bitak na yon. Kinuha ito ni Lolo Puloy at dito niya nakita ang 2 bilog na bagay at magkakaibang kulay. Natunaw umano na parang yelo ang putik at lumitaw ang mga yon. Parang holen ng laki pero kapag napapatapat sa araw, ang refleksyon umano nito na tumatama sa kanyang balat ay may kakaibang presensya. Yung isa'y mainit, yung isa napakalamig. Ipinakita ni Lolo Puloy ang mga ito sa kanyang mga magulang. Pero ayon sa kanila ay karaniwang bato lang. Samantalang itong si Lolo Puloy ay pinaniniwalaang may mahiwagang kung anong merong nababalot dito. At para makumpirma, pinasuri nila sa isang albularyo. Dito ay nalaman nila na isang klase ito ng mutya na nabibilang sa may pinakamataas na antas at bisa nun. Ayon sa albularyo, hindi daw kaila na magkakaroon ng ganong mutya sa kanilang lugar. Dahil ang Burungan, syudad ito ng mga engkanto. Mula noon ay ginabayan si Lolo Puloy ng naturang albularyo. Tinuruan ng mga kaalaman. Hanggang sa naging bihasa at lampas-lampas na ang abilidad ni Lolo Puloy sa lahat ng albularyo doon sa Samar. Partida pa yan. Nasa murang edad pa noon si Lolo Puloy pero ganun na ito kakatanyag. Labis-labis na namangha si Ador sa mga salaysay na yun mula sa kanyang tiyo.
pero nawala din ito kaagad ng maalalang patungkol sa baul. Tiyo, nang lumipat kami dito nakasara po yung baul eh. May kandado. Pero ngayon bukas na. Nabigla ang Tio Django. Ano ka mo, bukas na? Sinara ko yun ah. Ito nga susi o dala ko pa. Paano naging bukas yun? Mahirap ipaliwanag umano ayon sa kanya. Dahil wala naman siyang maidahilan kung bakit nagkaganon. Tiyo, ano po kayang nangyayari? Teka, si Lolo Puloy nabanggit sa akin yung pagkakaroon ko ng kapatid na kambal eh. Hindi kaya ang mga kapatid kong sinabi ng lolo na maging tagasunod niya? Hindi kagad nakapagsalita si Tio Django. Tinitigan niya ang paslit. Napapailing ito. Posible. Pero papaano? Walang tanga ng baul na yon. Teka nga, dito ko lang lalapitan ko lang itong dalawa. Masdan mo ah. Mawawala na lang yung bigla tapos uuwi tayo kagad ng bahay at suriin ang mga yan. Dahan-dahang lumapit ito doon sa kinaroroonan ng kambal. Hindi man gaano naaaninag ni Adora ang mga postura nito pero malalaman niyang kinikilos kung sakaling makarating na ang tiyo. Maya-maya pa. Ganoon na lamang ang panlalaki ng mga mata ni Adora. Nang mawala na parang bula ang kanyang mga kapatid. Kinipat-kipat pa niya ang mga mata. Sumunod kay Tio Ador, pero wala na talaga doon ang dalawang bata. Nagkatinginan sila ng tiyo na parabang nagkakaintindihan sa isa't isa. Tumango ang tiyo at kaagad tumakbo pabalik ng bahay. Habang nakasunod si Ador. Unti-unti siyang binabalot ng kilabot. Dahil ang natunghayan niya, hindi normal. Nang makarating sila sa bahay, takang-taka si Ador kung bakit patay na ang ilaw sa silid ng kambal. Umakyat silang dalawa. Dahan-dahang sinilip ang pintuan. Nakita nila mismo ang dalawang bata na nakahiga sa katre. Tulog ang mga ito. Napansin naman ni Tio Django ang baol na nasa labas na ng higaan. Nakasara ito at pinatungan pa ng mga sapatos. Ador, nasa ilalim ng katre yan ha. Ba't nasa labas? Nakita mo din pala. Nasa ilalim po yan kanina at bukas pero ngayon nasa labas at hindi ko po alam. Loko tong mga batang to. Ang tatalino. Tingnan mo yung mga pao ang dudumi. Kala siguro hindi natin alam na galing sila sa labas eh. Nagtutulog-tulugan. Hayaan na lang natin. Magkunwari na lang din tayo na walang alam kasi kahit anong tanong mo dyan walang sasabihin ng mga yan. Sigurado akong sila nga ang susunod sa Tatay Puloy. Natiyak na si tatay din ang gumagabay sa mga yan. Matyagan lang natin kung anong susunod na mangyari. Sabi ng kanyang Tio Django. Tumango si Ador bilang pagsang-ayon. Pero ayon sa kanya, nananabik siya noon kung anong susunod na mangyari. Nailalarawan pa sa isip na itong mga kapatid niya ay magiging manggagamot balang araw. Gusto ding makita ni Ador kung ano ba tong tinatawag na mutya ng lupa na pwedeng nasa kamay ng mga paslit. Nag-uusap sila ng Tio Django sa beranda nun. Nabanggit nito sa kanya sa kung saan kaya nakuha ng mga bata ang mga mutyang yon. Kung sa baul man, parang imposible. Maaring nagparamdam ang Lolo Puloy kung saan ito matatagpuan. Ito ngayon ang pinlano ng dalawa. Ang alamin ng lahat sa mga bata sa oras na umamin na ito sa kanila. Ilang araw pang nakalipas. Himala namang nalalabas ulit ang bayang kambal. Pero hanggang dun lang. Hindi ito sama-sama sa uma. Sali pa naglalaro lamang sa paligid ng bahay. Sabay silong. At doon sa duyan malapit sa bahay nila Tio Django. Si Tio Django at Ador ay sumisimple lamang sa bahay. Nagkukunwaring may ginagawa pero nagmamasid lang pala sa mga paslit. Ayon kay Ador, nagrereklamo na ang nanay Criselda noon kasi hindi na rin sumasama si Ador sa uma. Ang dahilan naman ng binata, babantayan ng mga kapatid. Gawa ng umaalis na lamang ito ng bahay nang hindi nila nalalaman. Teka, tingnan mo. Nag-uusap na naman at ang lilikot ng mga mata. Doon ka sa kabila, dito naman ako banda. Masdan natin maigi, tiyak. Mawawala na naman ng mga yan.
Mungkahin ng Tio Django noon. Nang mga sandaling ito ay magkatabi ang magtiyo. 10:00 ng umaga. Kunwari ay nagsisibak ng kahoy si Tio Django, habang si Ador naman ay kinukumpuni ang kulungan ng mga manok. Tumangulang si Ador, naglakad na patungo sa likod ng bahay. Bit-bit pa nito ang martilyo at pasimpleng kinakapa ang dingding nun. Nawari ba'y naghahanap ng sirang bahagi. Si Tio Django naman ay hinakot ang mga sinibak na kahoy doon sa harapan, kung saan natatanaw niya ang mga paslit sa bulwagan ng bahay. Pagapang-gapang pa ang mga ito at kapansin-pansin na parang sila lamang din ang binabantayan. Ayon kay Adora, gusto niya nang tumawa noon, gawa ng para silang baliw ng kanyang tiyo. Bakit umano hindi na lang nila kumprontahin ng mga bata at nagpapakahirap pa sila na mahuli ang mga ito sa akto? Hanggang sa maya-maya pa, nagkumahog na ng takbo ang dalawang bata paakyat ng bahay. Sumunod naman kaagad sila Adora at Tio Django. Animoy mga sundalo ito. Pahinto-hinto sabay sipat sa paligid. Hanggang sa nakarating na ang dalawa sa gilid ng silid. Ang sabi ni Tio Django, suriin daw ni Ador ang pinto kung bukas pa. Tinulak ito ni Ador kaso hindi nauusog, kaya napagtanto niya na baka kinandado ito ng mga bata sa loob. Dahan-dahang kumabig sa dibisyon ng bahay si Tio Django. Umakyat hanggang sa makarating sa kisame. Si Ador naman ay naghanap ng paraan para makita din ang ginagawa ng mga bata doon sa loob. Sinubukan niyang hawiin ang amakan. Doon ay may konting siwang at nakikita niya ang loob nun. Nakikita niya rin mula sa butas si Tio Ador. Animoy unggoy itong nakakapit sa itaas ng haligi. Nakadungaw ito sa may silid at nanginginig ang mga paa. Nag-uusap pa ang dalawa ng mga sandaling yon. Pero naririnig ni Ador kung anong pinag-uusapan. Mamayang hapon naman ay pupunta sila sa bundok at dadali ng mga holen. Kinabahan si Ador. Dahil ayon sa kanya, ang nabanggit na holen ay pwedeng ito na ang mga mutya ng lupa. Hanggang sa kinapaka pa ni Juan ang kandado ng baol. Nanlaki ang mga mata ni Ador nang kusang kumalas ang kandado. Yun bang pumitik na lamang ito bigla at ngumanga yung baol na yon. Si Tio Django naman ay nakita din ang pangyaring yon. Kamuntikan pa itong malaglag dahil natakip ang isang kamay sa bibig niya. Nakalimutan natang nakakapit ito na parang butike. Maya-maya pa, pagkabukas ng baol, yung mga papel na walang laman. May mga katagana. Hinalukay ito ng kambal hanggang sa may kinuhang sisidlang tela. Ito yung sisidlan na ang laman ay buhangin. Minasdan ito ng maigi ni Tio Django hanggang sa binuksan ito ng isa sa kambal. Ganoon na lamang ang pagkawindang ng tiyo nang makitang naroon ang dalawang bilog na bagay. Kumikinang-kinang pa ang mga ito at isa-isang dinampot na mga bata nun. Tag-iisa silang dalawa, tapos nilagay sa kanilang bulsa. Gusto na noong lumundag pababa ni Tio Django. Ito ay dahil doon pa man ay malaki na ang interes niya sa gamit pero pinigilan niyang sarili. Naiisip niyang para lang ito sa mga bata. Kung kukunin niya, wala ding kwenta. Ang basbas kasi noon ay nasa kambal. Napapailing na lamang noon ang kanyang tiyo habang marahang bumababa. Napagtanto niya na doon pala nakalagay talaga sa sisidlan ng mutya ng lupa pero hindi niya ito makita noon. Bagkos ay nakita niya lang habang hawak ang sisidlan ng kambal na ito. Indikasyon na itong dalawang ito lang talaga ang karapat-dapat noon. Si Ador, hindi nakita mga bagay gawa ng tabunan nito ng katawan ni Jose. Nang mapansing wala na sa itaas si Tio Django, kaagad nagtungo si Ador doon sa may sala. Nakita niya ang Tio Django na balisa ang mukha habang nakaupo sa lumang ratan. Bakit Tio? May problema po ba? Nasa kamay nga ng mga kapatid mo. Parang nanlumo ako. Matagal ko na kasing ninanais na makuha yun kay tatay pero ano bang magagawa ko kung sa mga bata niya ipinagkatiwala ang mga mutya?
Gagabayan ko na lamang ang mga to nang hindi malis ng landas. Matapos noon ay nagmungkahi si Tio Django na antayin nilang lumabas ng bahay ang mga bata. Sumang-ayon naman si Ador. Naupo silang dalawa doon sa lumang ratan. Hanggang pagsapit ng tanghali, lumabas ang mga bata noon. Natahimik lang ito na parang hindi sila nakikita. Dumiretso sa kusina. Narinig ni Ador ang pagkalansingan ng pinggan at batid ng binata na kakain ng mga ito. Abag, kumain pa. Mukhang hindi din pinapabayaan ang katawan. Naghahanda ang mga yan. Nako, tiyak totoo ang mga narinig ko kanina sa kanila. Ako din, Tiyo, narinig ko yun eh. Bukid daw. Saan po kaya? Hindi kaya doon lang sa nakausling bato? Tingin ko hindi. Pwedeng doon sa pinupuntahan ng tatay. Sa walog, may batis. May malaking bato na parang imahe ng nilalang malapit sa bahay ng pinsan ko. Basta, sundan na lang natin. At kapag napansin tayong sumusunod magdahilan na lang tayo. Kunwari may bibisitahin ka anak sa bukid. Pero hayaan mo lang ha. Hayaan mo kung saan pupunta. Baka matakot ang dalawang yan kapag nakita ka nila